salamat po, Sister. Magandang gabi po sa ating lahat. Sadyang mabuti ang Panginoon sapagkat napakarami natin ngayong gabi. Kahit po malakas ang ulan, ay nandito tayo. Ang ngayong pong gabi ay bibigyan lang natin ng diin yung ating tema sa buwan ng Oktubre. Ano po ba yung tema natin this October? Meron po bang makakapagsabi? To Jesus and Mary. Ang tema po natin ngayong gabi ay to Jesus through Mary. So, actually po, yan tema ng ating ngayong October ay ito na po yung core meeting natin para sa buwan ng October. Kaya bibigyan ko lang po ng konting diin yung ating pagdinilay tungkol sa naging papel ni Biring Maria sa ating buhay pananampalataya. Actually, yung pong tema na to Jesus through Mary ay hindi naman po natin makikita sa Bible. Yan po ay hindi nakatala doon at maaaring sabihin sa atin at ibang ating mga kapatid na ano ba yung sinasabi nyo na si Maria ay daan? Pero hindi naman siya nakalagay sa Bible. Pero kung titignan po natin yung pangal to Jesus through Mary, makikita po natin ang mga refleksyon na yan ay nasa banal na kasulatan. Nasa Bible po lahat yung mga bagay na yan. At yung po siguro sa kasaysayan natin mga Kristiyano, yung po ay yung tiunting na isulat at nabigyan ng pagpapahalaga ng ating mahal na ina. Sa pamamagitan po ng ating ina, tayo po ay madalas na nananalangin, humihingi ng tulong, at humihingi ng gabay. Gabay po ba para saan? Ang sabi nga nila, pwede namang magdasal, diretso kay Jesus, diretso sa Ama sa Langit. Bakit kailangan dumaan pa tayo kay Mary? Hindi naman sinabi sa Bible na dadaan tayo dyan bago tayo manalangin. Pero tingnan po natin, paano ba nagsimula ang papel ng ating mahal na Birheng Maria na wala pa si Jesus? Wala pa si Jesus, ay naging daan na siya kung saan sinasabi, doon sa pagdalaw sa Annunciation, sinabi ni Angel Gabriel na ikaw, Maria, ay magiging ina ng anak ng Diyos. Wala pa po si Jesus na yun. Kaya makikita po natin, dito pa lang sa pasimula, ay naging tagapamagitan na si Jesus upang magkaroon tayo ng anak niya ng Diyos na magliligtas sa ating mga pang-araw-araw na buhay. At isang po rin sa bilang papel ni Maria, siya ay naging spiritual nating ina. Bagamat hindi natin siya tunay na magulang, ngunit siya ay naging spiritual nating ina sa pamamagitan ng mga talata na nasa banal na kasulatan. Katulad nga tulong Annunciation, sa pagdalaw ng anghel kay Maria, sa pagdalaw naman ni Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth, na kung saan ay naramdaman agad ni Elizabeth na siya ay babaeng pinagpala at ang kanyang gustong na anak at ang kanyang anak na sa kanyang sinatupunan ay kumilos at nagbigay din ng papuri kay Maria dahil sa kanyang anak na kanyang binanggit. At isa rin sa mga kasulatan ng pagpapatunay, ang ina ay namagitan sa handaan o sa kasalan sa Kana. Bagamat hindi pa hinihingi, ay sinabi na ni Maria kay Jesus na ni Maria kay Jesus na wala na silang anak. Yung po panahon na yun, pag ang isang handaan po ay nawala ng anak, ito po ay isang napakalaking kandigan. Kaya, subalit, dahil si Jesus ay isang masunuring anak, ginawa pa rin po niya. Sabi niya ni Maria sa mga alagad
mga tao doon, sundin niyo lang ang kanyang sinabi. At ganoon nga po ang nangyari. Ang tubig ay isang naging alam na napakasarap. Kaya sa pamamagitan pa lang po nitong mga talata na ito, ay makikita natin nag-uumpisa na talaga si Maria bilang ating tagapamagitan. Saan ba nanggaling ang salitang rosaryo? Ang rosaryo ay galing sa salitang Latin word na rosario. Ang nakakahulugan ay corona ng mga rosas. Titingnan natin sa ating pagdarasal ng rosaryo. Ang butil ng rosaryo na ating laging ginagamit ay para na rin tayong nag-aandog ng bulaklak sa ating mahal na ina. Kaya lagi natin kung tandaan sa ating pagdarasal, hindi lang po tayo basta nagdarasal, kundi ino-offer din po natin kay Mama Mary yung mga butil na yon. Sapagkat yun ang kahulugan din sa kanila ng rosaryo o corona ng rosas. Pagkamat ang rosaryo din ay hindi rin direkta na sa Biblia. Isa rin ito sa mga bagay na laging sinasabi sa atin ng iba nating mga kapatid. Bakit ba tayo nagdarasal ng paulit-ulit, sabi nila? Ano ba yung saysay ng paulit-ulit na pagdarasal na yan? Paulit-ulit tayo sa abagin ng Maria, paulit-ulit ang kamanahin. Para saan ba yan? Kung titignan po natin ang rosaryo na paulit-ulit natin dinarasal, tayo ay lubusang napapalapit sa ating mahal na inang Virgen. Hindi lang po tayo napapalapit sa Kanya, kundi tinitingnan po natin o isinasaisip po natin ang buhay ng ating Panginoon mula sa Kanyang pagsilang hanggang sa Kanyang kamatayan. Kaya yung po ang importansya ng rosaryo sa atin. Si Maria ay laging pinagninilayan ang ating mga dalangin sa araw-araw. Maaaring pag tayo ay nagdarasal, maaaring sabihin natin, Maria, hindi mo naman dinala kay Jesus ang panalangin mo ito. Pero sa ating panalangin, dapat natin tandaan na merong ibibigay ngayon, maaaring bukas, o hindi yun nararatag sa atin. Kaya tayo po ay patuloy na magdasal, humiling ng ating mga pangangailangan sa ating mahal na ina. Sapagkat siya po ang daan patungo kay Jesus na ating tagapagligtas. Magitan po ng pag-rosaryo natin ay sinasabuhay natin ang buhay ni Jesus, no? Kaya ang mga misteryong pinagninilayan natin ay ang misteryo ng tuwa o ang joyful mystery kung saan dito nauna lang nakita natin ang pagsilang ni Jesus. Ito po ay makikita natin sa talata na nasa Ebanghelyo ni Lucas at Mateo. At ang dalawa po naman ang misteryo ng hapis o ang sorrowful mystery. Mababasa po ito sa Ebanghelyo ni Mateo, ni Lucas at ni Juan. At ang pangatlo po ay ang misteryo ng luwalhati o ng glorious mystery. Makikita po natin ito sa Ebanghelyo ni Lucas, sa Acts of Apostles at sa Revelation. At ang ikang-lima po ay ang apat ay misteryo ng liwanag, ang luminous mystery. Ito ay mababasa sa Ebanghelyo ni Mateo, Lucas at Juan. Ito pong mga misteryo dito kung lagi natin pinagninilayan. Makikita na po natin ang halos kabuuan ng ating Biblia kung titignan natin. Sapagkat dito po nag-umpisa ang pagsilang, ang kamatayan, at ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya po, siguro sa gabi nito, bagamat marami alam ko, marami sa atin,
Kabisado natin ang Mysteries of the Holy Rosary. Pero ako po hindi ko kabisado lahat eh. Pero tingnan po natin, itong pagninilay na gagawin na ginagawa natin sa pagdarasal natin ng Rosaryo, lalo tayong napapalapit kay Jesus, lalo natin siyang nakikilala, at lalo tayong nagkakaroon ng lakas ng loob na palaging sumunod sa gustuhan ng kanyang Ama sa langit. Kaya po, ang hiling ko kay Maria, huwag mo po kaming pabayaan. Lagi mo kaming gabayan at lagi mong ipadama sa amin na ikaw ay aming kailangan upang kami ay mapalapit sa iyong anak na si Jesus. At ito po, to Jesus, through Mary, Mama Mary, please pray for us. At isa po maganda, i-reflect ko ay ang kahalagahan ni Mama Mary dito sa paaralan. Makikita po natin kung paano tayo ay nakakapag-gamit ng lugar na ito. Ito po yan ay galing sa tulong at panalangin ng mahal na Virgen. Kaya po tayo palagi ay nandito sa lugar na ito. Salamat po at magandang gayon po sa inyo.